So you know, after ma-secured yung ating accommodation, pakita ko sa inyo ang labas ng Catbalogan City at night. So yun ang ano, dito tayo ngayon sa may Mabini Avenue. Yan. So time check ho tayo. It's 10:04 na ng gabi. And yun lang, bali from Mabini Avenue, lalakarin lang ho natin to hanggang sa pinaka National Highway ho nila, no? National Highway siya na dumadaan talaga siya, no? Tagos within the heart of the city ng Catbalogan City. O nga pala, sa hindi nakakaalam, Catbalogan City is the capital city in the province of Samar. So kung sasabihin niyo naman Samar, bakit Samar? Northern Samar, it's Eastern Samar. So yun, tatlong ano dito, tatlong probinsya meron ang isla ng Samar, no? So Northern Samar na ang capital town nila is Catarman Municipality. So far wala pa silang ano, no? Wala pa silang syudad. And ang isa namang probinsya ng Samar Island ay ang Eastern Samar na ang kanilang capital town ay ang Borongan City. So ito yung pangatlong probinsya ho nila, ang Samar Province. So meron siyang ano, capital city na Catbalogan City. Tapos pero hindi siya ang ano, pinakamalaking syudad in terms of population and also the land area, no. So siya lang ang capital town pero mas maliit lang siya compare kay Calbayog City pagdating sa population and even land area. So itong lugar na to dito ng Catbalogan City, it's my second time around na makaapak ng sakyan lupain kasi most of the time ako dumadaan lang talaga dito sakay sa service, no, tsaka bus. And every time na dumadaan ako dito, talagang alam ko talaga na may ganda ito, no, sa kanyang pinaka center or sa kanyang pinaka interior diba? So sa kanyang pinaka sentro, basta interior ng ano, ng Catbalogan City. So maganda siya. Nagaganda na ako sa may Calbayog City sa kanilang simbahan, pero dito sa Catbalogan maganda rin ang simbahan dito. Although hindi ako napasok, pero nadadaanan ko lang. So ngayon, sabi ko talaga dati na one of these days ay makakapunta rin ako ng Catbalogan City, like makapaggagala, no, makapaglakad-lakad. So ito, hindi na tayo makapaggala, makapaglakad, kundi makapag-overnight stay pa tayo dito. Maganda siya, no? Like napakaganda nitong ano, Catbalogan City. I-compare natin sa Tacloban City. Alam nyo bakit? Kasi kahit ganitong oras na, alas 10 na, pero napaka-lively pa rin ang lugar. Malinis, lively, tapos yan, daming mga establishments, no, na open pa rin hanggang ngayon. Tapos may mga tao. Kita nyo, di ba ang ganda ng ano, ganda ng ambience ng lugar. May mga kumakain sa labas, nagba-barbecue, ganun. May mga nagiinuman. So, yun, hindi ko masyadong kabisado ang ano dito, pinaka-location, kung saan malapit, kung saan banda yung Kapitolyo nila, yung kanilang City Hall. Basta mula rito sa aking kinatatayuan, makikita ho natin meron silang parang highland area, no? So parang nasa Baguio lang tayo dito na style na nasa baba tayo, tapos yan sa ibabaw, yan, no? Elevated siya na area, may mga bahay-bahay. And yun, lakad na tayo papuntang ano, pinaka-highway nila, Sentro/Highway. Like daanan talaga siya ng ano, mga national bus. National bus, ibig sabihin yun yung mga bus na bumabiyahe Mindanao to Manila and vice versa. Di ba ang ganda ng lugar, no? Napaka alive ng mga tao. Napaka lively ng ano nila dito. Ang kailang mga kalye kahit gabi na, alas 10:08 ng umaga. So ako ano lang, naninibago lang, or ibig ko sabihin parang na-appreciate ko siya palibasa kasi gali ako sa isang syudad na napaka payapa na, no, napaka-payapa, napakatahimik na kapag kagatong oras ng other than Tacloban City. So meron pa sila ditong maliit na tulay na para ka rin nasa sa Jones Bridge, parang Jones Bridge Catbalogan City version. And kanal, ayun, moving, no, hindi stagnant ang kanilang kanal dito or yung kanilang creek. So very good, ibig sabihin malinis, no, malinis ang Catbalogan City. So sino kaya mayor dito? Good job. So basic lang siya pero nagawa. Kaya nga kapag may isang syudad na basic lang naman sana yung paglilinis, no, pag-maintain ng kailang city, hindi pa magawa.
So what more sa mga mas malalaki, mabibigat na mga concerns and issues sa syudad. So bukas makikita pa natin, no, tingnan natin kung anong hitsura ng Catbalogan City in the morning. So sana ay magising tayo ng mas maaga, mas makatulog tayo ng mas maaga ngayon, and magising tayo ng mas maaga din bukas para mas marami tayong magawang paglalakad dito, pag-iikot sa kanilang lugar. Diba nakakatuwa, no? Linis, no? Linis ng kalye, ng kalsada. Mostly kasi, for example kasi Tacloban City, napakakalat ng Tacloban City ng kailang mga kalye during mga gantong oras, no? Alas 9, alas 10. Basta malinis na ang Catbalogan City, ang Tacloban City kapag oras ng umaga, no? During morning time. So dito na area parang mga bahayan na siya. Mga bahayan. Ang galing, no? Ganda. Nice one. Ang cute. Cute ng cute ng design ng syudad. Kumbaga commercial area tapos bahayan, no, mixture. Wala muna tayong trivia ngayon kung anong meron kay Tacloban City. In fact, kanina nakita ko lang kaninang umaga o araw na ang Catbalogan City is yun nga 100 plus ang kanyang population. And siya yung capital town, pero hindi ko masabi kung gaano ito kayaman, kung ito ba ay first income class city or second, third income class. Hindi ko alam, no? And di ko alam kung sino ang mayor, kung kailan ito pinanganak, kailan ang kanyang cityhood, kailan siya naging syudad, at kailan ito naging municipality. And ito pa pala, isa sa maganda sa na-appreciate ko sa lugar na to ay napakadaming hotel just around the corner. So kung ikaw ay dayo dito, mag-stop over ka lang, no, overnight stay. Maganda ang Catbalogan City kasi maraming mga hotels and inns na talagang mapagpapahingahan. May mura, may mahal, depende na sa inyong budget. Affordability. Affordability. Yan, depende sa inyong budget. So for example, ako ngayon ang kinuha ho natin na matutulugan is 1,700. Mura lang siya pero napakaganda na. Kung sa ibang mga lugar pa yun siguro, yung mga ganyang yung ganun kagandang kwarto na nakuha natin, siguro nasa mga 2,000 mahigit hanggang 3,000. Malaki, maganda. Yan. Tsaka friendly pa ang front desk. So di ko alam kung yung unahan na ba yan ay ang hinahanap nating main road, national highway. Let's say kung yun na ba. So ganito talaga yung essence ng pagiging gala. Hindi lang kasi di ba mostly sa mga traveler or yung mga mahilig mamasyal ng mga tao, di ba target lang nila yung mga lugar na may mga tourist destinations, tourist spots. Linis talaga ng lugar nila, oh. So ibig sabihin pala dito, kasi may nakita ko kanina mga pile ng mga basura, mga garbage bag sa kalye, tapos ngayon wala na. So ibig sabihin sila dito, parang clean as you go, or linis muna bago matulog. Tama ba? Okay, so dito na tayo sa may simbahan. Shoutout nga pala sa mga taga Catbalogan City. Ganda ng lugar ho ninyo, ang cute. Diba? Hindi man siya super mega city pero ang ganda lang, no? Meron siyang design, meron siyang disenyo, no? Meron siyang style. And may hawig siya. Saan ba sa may hawig? Parang parang may pagka
hawig siya sa district, isang distrito ng Iloilo City. Yun yung Haro. Yeah, para siyang Haro. Pero dito na naman na siguro na area. Hindi ko pa alam kasi bukas iikotin pa natin to. Ngayon kasi gabi hindi natin ma-judge ang isang city or isang lugar, no? Agad-agad. Kung meron pa tayong judging or impression, kumbaga partly lang ho talaga siya, no? Hindi pa talaga siya pang final. Kasi nga gabi, madilim. Pero hindi madilim dito, ha. So mas maganda pa to kumpara kay Tacloban. Akin lang yun, ha. So ano ang preference ko naman pagpili ng ano, bakit ko siya nasabing mas maganda kumpara kay Tacloban City? Kasi nga ito, may mga ano pa, marami pang mga sasakyan, marami pang mga tao, napakaliwanag pa ng mga kalye, tsaka napakalinis ng daan, and at the same time alive pa yung yung kailang mga kalye, may mga nagtitinda pa, may mga tindahan, tsaka dami pagkain. Oo, sa Tacloban City kasi yung kailang pinaka night market sa may Pantalan, sa may palengke malapit, ano siya, wala nang nagtitinda pagka alas 9, alas 10 ng gabi. Di ako sure ha kung ito na yung pinaka highway nila, yung pinaka national highway, yung binabaan natin, kung ito ba yung pinaka diretso, ito ba yung pinaka continuation. May park pala dito pero parang sarado siya, no? Hindi siya open 24/7, para pang araw lang siguro to dito. Nice one. Okay, police visibility, so check, ang galing, may nagro-roving talaga. Nga pala, anong araw ngayon? Weekdays, no? Ngayon may police nagro-roving. Oh, very good, ibig sabihin safe ang lugar, no? Ayun, may empleyado, kakauwi lang, lakad lang siya. Daming hotel dito. Halos magkakatabi lang, no? Dikitan lang ang labanan ng mga hotel dito. So ibig sabihin, kung sa bagay, gano'n naman talaga, no? Kapag isa kang ikaw ay capital town, in short say, nasa syudad mo ang Kapitolyo. So may mga talaga, no? May mga conventions, may mga seminar, may mga meetings na ginaganap ang probinsya. So yung may mga delegates coming from different municipalities in cities sa probinsya, at dito gaganapin sa Kapitolyo, no, ng Catbalogan City. So siyempre yung mga taga-ibang munisipyo, taga-ibang mga syudad pupunta dito, no? Dito na matutulog kasi hindi pa pwedeng babiyahe the day na may gaganaping event, di ba? So siyempre dito sila matutulog para mas komportable, mas may pahinga. Yun. So yun yung rason din, no? Mga factor. Okay, dito tayo kanina bumaba. Tama ba? Oo, tama, dito nga yun. Ito, cold cow milk tea. Okay. Tama. So dito para tayo bumaba kanina. Yan, sa may crossing na yan, BDO. Iyon, no? So nakapag-gala tayo dito, tamang-tama, lakad-lakad ng konti para mas lalong maantok, no? Mapagod yung ating katawan para makapag-circulate yung dugo. And again, kumain tayo sa Jollibee. Jollibee na naman. Kasi walang nahanap na kainan kanina, like mga lutuan. Andun lang pala malapit sa hotel. May mga barbecue, no? Tsaka nagtanong din pala dito kanina kung saan nga ba pwedeng kumain, kung mayroon ba yung mga night markets. So far wala daw. So wala silang naiturong night market dito, kaya yun, Jollibee na lang. So kung natatanong kayo saan yung Jollibee dito, ikot lang this way. So di ako sure kung saan yung palengke dito, pero baka dito. Okay, Del Rosario Street. So ito na nga yung pinaka main road nila, pinaka national highway.
So bakit kaya hindi pa gumawa ng ano, diversion road itong Catbalogan City? Ay di ako sure ha. Nga pala parang mayroon yata silang ano dito, diversion road. Tanong nga natin. So yun no, ano pala, dalawa pa lang highway na dito, yung national highway. So ito yung national highway na dinadaanan ng ibang mga ruta, ibang mga bus, mga Filtranco, mga ganun no. Pero minsan naman daw meron din daw ano, diversion road dun sa likod nitong ano, syudad nila. Na doon sila dumadaan. At dito naman we are facing daw papuntang Palengke. So bukas puntahan natin yan. Okay, asa na ba yung ano natin, Palengke? I mean yung Jollibee. Ay hindi pa pala, unahan pa yun no. So dito yung mga isaw-isaw, mga barbecue, grilled, mga iyaw-iyaw, ayan, ano sila no, parang kalat, wala silang specific location na nakakonsentrate yung mga ganong mga paninda. Okay, so diretso tayo doon. Ladies no, galing, yeah, may basurahan. So talaga ano sila dito, naglilinis pala sila talaga dito bago matulog sa gabi. Ayan, may nakalagay Tacloban City. So ibig sabihin, so confirm yung sinabi ni kuya na driver na dalawa ngayong ba't di ko nakita to kanina? Ito yung hanap natin sana o Sabaw. Kaso mula sa biyahe pagod no. So iba talaga kapag komportable kang kumain. Ibig ko sabihin ng komportable aircon ba no. Ayun, Jollibee. Pinaka easiest way, mura na, masarap pa, safe pa sa sabihin natin ano, yung ano, sanitation, di ba? Pero syempre sa cholesterol, UTI at kung ano pang mga maaaring sakit na dala, so hindi tayo safe no. Ito may mga basura sila nakapile, nakastack. So parang Davao City lang din pala itong Tacloban City pagdating sa kailangan ano, waste management. Yan, so Tacloban City. Asan yung Jollibee? Ba't nawala? Tacloban City. Yan. So ito yung way papuntang Tacloban City. So dito kami dumaan kanina pala. Yan. So Calbayog City. Diretso doon sa unahan. Asan yung Jollibee? Ibig sabihin nag-close na siguro no. Pinatay na yung ilaw, yung kailangan ano, logo. Kaya hindi natin makikita. So yung means of transportation dito ay tricycle and padjak. Yan. Pero okay lang naman siguro kahit wala silang taxi rito, gawa nung hindi naman talaga malaki ang kailang syudad nang napakaliit lang. Ito ba yun? Jollibee? Wait lang. Nawala yata ako no? Hala, wala na. Hindi ko na mahanap yung daan. Ayan o, so wala nga, lumagpas na nga tayo. Okay, so dito na lang. So anong kalye ba to dito? Never mind. Basta lakad lang dito. Malinis ang daan. Malinis ang kanya lang mga kalye. So medyo talagang ano no, budget, nakalaan talaga itong kailangang syudad para sa mga street sweepers in garbage collection. And meron itong parke. Di ko alam kung anong pangalan ng park. So baka ano to no, Rizal Park. Kaso wala ng taong nakatambay or namasyal. Meron ba? Parang meron ako nakitang tao. Pero baka gwardya. Yan o, nakamaroon. Puntahan natin konti. Okay, lapitan natin ng konti. May tao nga no, baka gwardya nga si kuya. Ano yan? Catbalogan. Kuswag Catbalogan no, may nakalagay. Address Rizal Avenue, corner San Francisco Street.
Oo, ganda ng lugar na, cute lang, di ba? Maliit lang siya pero maganda. So ano nga sila, no? Gwardiya. So may dalawang ano dito, gwardiya sa Rizal Park yata, no? Kasi si Dr. Jose Rizal yan eh. Okay. Hi vlog. Ito pala yung ano, parang semi-night market nila dito. Pero wala eh, hindi lang talaga dito makikita yung ano, mga barbecue, no? Meron din sa unahan. Tingnan natin. Bango. Bango ng mga barbecue. Wala, di ko na mahanap yung Jollibee. Sana yun. Ang galing. Nice one. Meron silang ano, night market na maliliit lang. And hiwa-hiwalay. So napaka ano lang dito, no, napaka peaceful lang ng ano, kailang community. Napakaliit lang, maliit pero malinis, di ba? Ang galing. Commercial / residential ang kailang area. Galing. Ako yung natutuwa makita ng ganito. Saan ba may pagkakahawig itong ganitong mga lugar? May parte sa, wait lang ha, saan ba may mga ganitong lugar? Mostly Samar, no? Tama, Samar. Mga small town lang. Ito na pala Jollibee. Nahanap na rin natin sa wakas. So tama pala, no? So Samar. Pero ito yung ano, set up sa Samar. Maliliit lang siya na town. Mga small towns pero maganda, malinis. Tapos parang tansya ko dito, halos mga tao rito magkakakilala lang, no? Parang walang dayo, walang mga estranyo. Kung may mga estranhero man dito, maaaring mga taga kalapit barangay lang din, mga kalapit munisipyo at kalapit na mga municipality or city. Actually dalawa lang ang city sa ano, Samar Province, Calbayog City and Catbalogan City. Ang galing, oh, pati Novo, no? Open pa rin sila hanggang alas 10:29. Mercury Drug. So sa last portion ng video natin na to, tsaka na natin babasahin, no, yung information and description, no, about Catbalogan City, kung ito ba ay first income class city, kung ito ba ay gaano nga ba siya kayaman, basta yung ano, yung about sa kanyang history and economy. Okay, so Catbalogan, officially the city of Catbalogan, is a component city and capital city of the province of Samar, Philippines. According to the 2020 census, it has a population of 106,440 people. So, yun yung kanyang ano, population. So, second lang siya sa laki ng population ng Calbayog City. Okay, so kaya pala may vibes siya like ano, no, sa Iloilo City, sa Haro, no? Kaya pala may vibe siya ng Haro district ng Iloilo City kasi siya pala ay luma. Siya pala ay luma, no? So 1596. So kaedad niya halos, no, sila Iligan City. Ayun, si Iloilo City, no? Nasa mga 1500s, and even Cebu nasa mga 1500s yung kanilang mga edad or yung kanilang ano, founded. And yun, affirmed cityhood 2011. Ano ibig sabihin ng affirmed cityhood? Kasi napadaan ako dito, first kong napadaan sa Catbalogan City is 2009. Okay, ito pala. So tapusin natin. Pero ito yung cityhood. Yan, cityhood nung June 16, 2007. Tapos lost cityhood in 2008 and 2010. So ibig sabihin, naging city noong 2007.
tinanggalan ng kanyang ng kanyang tinanggalan ng kanyang cityhood noong 2008 and 2010. So ibig sabihin ng 2009, so tama ako no. So 2009 isa na siya city, Catbalogan City. So parang ano din pala siya no, para siyang El Salvador City ng Misamis na binawian no ng trono or ng corona as a city. Tapos binalik ulit. And also Mati City na naging city tapos binawian ng kanyang record ay tawag dito yung corona no na dethrone as city and bumalik ulit. So same with Catbalogan City. So affirmed cityhood February 15, 2011. Di ko alam kung ano ibig sabihin ng affirmed. So tingnan natin. Okay, so parang in-approve ulit no na city talaga siya or meron na talaga siyang kakayahan para maging city or meron na siyang karapatan or qualified, super qualified as a city noong 2011. Okay, ang kanilang mayor ay si Dexter Oy, tsaka ang vice mayor naman ay si Coifredo Oy. So grabe mga Oy no, mga politician. May mga Oy kasi ang dami sa Davao de Oro and Davao del Norte. So ang kanyang cityhood, yung kanyang poverty incidence medyo mataas. Okay, income class. So yun ang tinutunan ko kanina kung gaano nga ba siya kayaman. Kung is it a first class income city. Pero ito pala siya, fifth no. Fifth income class or fifth city income class. Ano ibig sabihin ng fifth city income class? Okay, so ito yung sagot no ng ating tinanong kung anong ibig sabihin ng fifth class city in the Philippines. So, okay, third class municipalities are municipalities which have an average annual income of 35 million to 44 million. And ang fourth class naman ay municipalities have an average income of 25 million to 34 million. Fifth class municipalities naman is average annual income of 15 to 24 million. And ang 6 plus, meron pa palang 6 class no. Grabe naman nakahirap nito no kung aabot pa sa 6 class. Pero ang hinahanap natin ho dito is yung yung 5th class city in the Philippines. So walang sinagot si Wikipedia pero still binasa pa rin ho natin yung mga mga class municipalities no. So mali natin yung kinatatayuan ngayon kung saan kayo nakatira isang munisipyo pa lang or municipality pa lang, municipality level pa lang siya. So pwede niyo alamin kung is it a first income municipality, second, third, fourth or fifth, mga ganun no. So para makita niyo kung mayaman ba or performing well ba ang inyong municipality. Anyways, yun lang siguro no. Poverty incidence pa pala tayo dito. So meron silang 20.47% as of 2021. So I'm not sure kung ito ay malaki o mali. Malaki siya, 20%. So medyo medyo seryoso siya na usapan. Seryoso siya na it's a serious matter. 20%. So pero so naman siguro mga 9% or 10% lang, 8%. Medyo hindi na siya ganoon kasama para sa isang fifth city income class. Okay, so meron silang revenue na 953 million and 1.5 billion naman ang kailang asset. So billionaire city pala sila in terms of asset. So, di ba? Mayaman si Catbalogan. Pero syempre para sa akin yan kumbaga expected ho talaga dapat natin yan kapag isang capital town ang isang lugar sa probinsya. Kasi dito yung pinaka center of government ho ng kanilang province. Dito yung governor's office. Andito yung kanilang mga board members. Basta dito lahat ng mga government, mga provincial government offices. So ibig sabihin, yun. So mayroon medyo malaki ang kanilang economic activities sa lugar compare sa ibang mga cities and municipalities within the province. Meron silang expenditure na 852.5 million. But ang laki, no? Ang laki ng expenditure. Ang kailangang revenue is 953. Ang kailangang expenditure is 852. So ibig sabihin meron na silang parang net income
Tama ba? Baka mali ako dito. So, kung ay ano natin to, i-deduct sa parang nasa 100 plus million lang ang kailangan net income sa city. I don't know kung it's malaki ba siya or maliit. Let me know in the comment box. Medyo hindi ako masyadong kabisado sa lugar na yan, sa kanyang portion. No? So, it is Samar's main commercial, trading, educational, financial, and political center. The city is the gateway to the regions 3, Samar provinces. Okay. Catbalogan's patron saint. Okay na. We're done. So, maraming thank you sa mga nanonood dyan. See you sa aking mga susunod mga vlog. Maraming salamat sa pagsama sa atin sa pag-iikot sa mga piling kalye.